yon. Feeling ko nakasakay doon si Asher, maging ang mga kasamahan niya. Sinubukan kong lumapit sa bintana at bahagyang sumilip. Hindi naman ako masyado nakikita, ngulit ang mga tao sa labas ngayon, kitang-kita ko na. Hindi nga ako nagkakamali. Bumaba ang mga kasama ni Asher noong Sabado na dumalaw sila dito. Sumunod ang principal bago ko namataan ang pagbaba ni Asher sa kanyang kotse. Mabilis siyang umikot upang tumungo sa kabilang pinto at doon. Pinagbuksan niya isang babaeng nakaupo doon, inalalayang bumaba ng kotse. Dahil sa nakita, marahang naparunok ako bago umayos ng tayo. Di ko na rin hinintay pang makalakad sila dahil nag-iwas ako ng tingin at nag-focus sa mga estudyante ko. Ngunit ang isip ko, naroon pa rin sa eksena kung paanong alalayan ni Asher si Rika. Sila na ba talaga? Mag-asawa na siguro sila dahil tiyak, nahulog na rin ang loob ni Asher dito. Maganda naman na si Rika, lalo na ngayon. Wala ka maipipinta sa kanyang kagandahan. Halatang may narating na rin ito dahil kakaiba na rin ang kanyang aura. Kahit na nga alam kong may panauhin kami, hindi ako lumabas ng aking silid. Nagdidiscuss na lamang ako ukol sa topic na isinulat ko sa blackboard. Ngunit hindi pa rin naman ako nangangalahati nang may kumatok na sa aking pintuan. Hindi niya na hinintay pa ang pagbukas ko. Siya na mismo ang pumihit sa pintuan dahilan upang makita ko si Teacher Grace. May meeting lang tayo saglit sa opisina. Hindi ako nagbigay ng tugon. Maski akong tumanguman lang o anuman ay wala akong ginawa. Ngumiti na lamang si Grace at tuluyan nang lumapit sa akin. Halika na, Winnie. Siguro dapat na naroon ka. Wala na tayong magagawa pa. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi pa rin ako sumagot dahil alam ko na. May ideya na ako kung bakit narito na naman ang mga taong iyon. Sa huli, tumango ako dahil tama siya. Wala akong magagawa kundi ipadama ang presensya ko sa opisinang iyon. Sumama rin ako kay Teacher Grace kahit na mabigat ang pakiramdam ko. Alam ko naman ang dahilan dahil yon kay Asher at Rika. Ngunit kailangan kong ayusin ang aking sarili. Hindi dapat ako nagpapa-apekto sa kanila. Hindi ko dapat ipakita na nagkakaganito ako samantalang sila ay ayos lang. Dapat nang na maging presentable ako sa kanilang paningin, na maging malakas at masaya ako. Bumuntong hininga ako bago buksan ni Grace ang pinto ng opisina. Malaki naman na ang espasyo sa loob. Kompleto na sila, maging ang isang supervisor din ay naririto. Kasama din nila ang kapitanan ng lugar namin na isang nakikisang-ayon sa pagpapatayo ng bagong paaralan. Magandang umaga. Yumuko ako upang ibigay ang pagbati ko sa kanila. Kahit naman labag na sa loob ko ang nangyari, hindi pa rin ako ganoon kabastos. May respeto naman ako sa kanila kahit papaano. Mukhang kompleto na tayong lahat dito. Yon ang pasimulang anas ng principal. Wala nagbigay imik ni isa sa aming guro. Nasa iisang lugar lamang kami ni Asher. Alam ko hindi siya nakatingin sa akin dahil may binabasa to sa kanyang harapan. Narito ang bayan ng lupa. Kung hindi niyo siya kilala, ipapakilala ko siya sa inyo. Siya si Mr. Asher Philip Saavedra. Anak siya ng isang businesswoman na nagmamay-ari ng maraming museum. Marami na silang naipatayong ibang project sa iba't ibang lugar. At ngayon, napili lang lugar natin para magpatayo ng bago at mas malaking paaralan. Tumango ang ilan sa amin sa mahabang pagpapakilala nito kay Asher. Samantalang ako, alam ko ng lahat ng tungkol doon. Kilalang kilala ko na ito. At ito naman si Miss Ricalyn Patria. Siya ang fiancé ni Mr. Saavedra. Magbibigay din to ng pondo at siyang magpapatayo ng library sa bagong school natin. Yon ang karagdagang anas ng principal namin na siyang sinigundahan ng grade 6 teacher ngayon. Ibig niyo po ba sabihin na approvean ng papel at magpapatayo na ng bagong paaralan? Tumango ang principal sa tanong niyang iyon. Ibig niyo po bang sabihin? Yes, as I've said. Our new school is more bigger over this old. Maraming magbabago, mapapalitan lahat, kaya hindi tayo magsisisi sa gagawing desisyon to. Hindi ako nagbigay imik. Kahit ano man ang sabihin nila, hindi ako sasang-ayon. Kahit ano pa ang mangyari, panghahawakan ko ang pagmamahal ko sa paaralang ito. Kung sila ay hindi iniisip yon, pues ako, hindi ako papayag. Alam kong meron sa inyo na hindi nais mabenta tong lupa. Ngunit isipin lang natin ang mga bata. Ang mga sumunod na mag-aaral sa bayang ito, hindi ba't maganda namang bago ang kanilang papasuking paaralan? Ayos lang naman sa akin yon, madam.
Mas maganda nga makapagpatayo tayo ng bago eh. Hindi ako aangal sa desisyong iyon. Sa ilang gurong narito, yon ang kanilang sinabi. Samantalang kami ni na Grace hindi pinahatid kung ano man ang nasa saloobin namin. Yon ang kanilang sinabi. Hindi na ako nagbigay komento. Sa ngayon, ang nais kong makausap ngayon ay ang lalaking to. Bakit sa dinami-rami ng lupang mabibili niya, bakit ito pa? Bakit sa lugar pa namin siya magpapatayo kung alam niyang naririto ko? Ano ba ang gusto niyang mangyari? Hindi ko alam kung ilang minuto nang tinagal ko sa loob. Hindi rin naman nagsalita si Asher kundi si Rika lamang nagbigay ng pahayag. Halos ang principal din na siya nagsalaysay sa lahat ng hindi ko naman halos itatak sa isip ko. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Kung nais sila ng bagong silid, magagawa nyo ng paaralan. Ang mga nais silang ipatayo po, pwede namin gawin yon. Hindi solusyon ang gibain ng buong paaralan at ibenta ang lupa ko sa kinatirik to. Hindi yun makatarungan. Dalang paaralang to'y naging malaking marka na sa buong lugar namin. Sa harap ng aking silid ko sa ninintay ko ang paglabas nila Philip, kasama ko sa Teacher Grace na marami ring sinasabi tungkol sa hinanakit nito. Ngunit hindi ko na yon dinudugtungan. Ang sa akin ngayon nais kong makausap si Asher, hindi bilang ex-girlfriend niya, hindi bilang kakilala o ano man niya noon. Kakausapin ko siya bilang isang concerned na guro sa paaralang ito. 5 minuto pa ako nakatayo doon bago ko makita na lumabas si Rika. Kasunod nito si Asher na hindi naman ganon malapit ang kanilang katawan. Abala si Asher sa kanyang cellphone habang si Rika ay may sinasabi rito na hindi naman niya binibigyang pansin. Dahil sa pagkakataong yon, huminga ako na malalim bago tuloy ang magpaalam kay Teacher Grace. Kahit anuman ang ginagawa nila, wala na akong pakialam pa. Ang importante talaga ngayon, makausap siya, malaman ang rason nito. Excuse me? Nilingon ako ni Rika na magsalita ako sa gilid. Nginitian niya ako samantalang si Asher natigilan lamang, subalit hindi niya ako tinapunan ng tingin. I just want to talk to you, Mr. Saavedra. Nilihis ko na ang tingin kay Erica. Sumulyap ako ngayon kay Asher na madaling ibinulsa ang hawak niyang cellphone. I'm sorry, we're going to leave now? Mabilis lang, tungkol lang sa paaralang to. Natigilan siya saglit at doon na tuluyang bumaling sa akin. Sa sandaling ito, naging matagal ang pagtititigan namin. Hindi ko malaman kung paano ko na kayang tumayo ng tuwid at matatag ang pagtititigan namin. Sa harapan niya, ganong ang mga titig nito ay nagdadala ng kahinaan sa aking sistema. Hindi ko alam kung bakit yon ang nararamdaman ko. Siguro dahil may nakaraan kami. Siguro ay dati na siyang iniibig ng puso ko, kaya't ngayon nakikilala pa rin siya nito. Just ask the principal instead. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ganun ba ka-importanteng pupuntahan nila upang di niya ako mapagbigyan? Nakausapin siya? Saan ba sila pupunta? This would took 10 minutes, Mr. Saavedra. I just want you to know, why did you need to buy this place? Because that's what I wanted. So please, if you're asking me some nonsense, just talk to my lawyer and file an appointment direct to my office. Not here. You're just wasting my time. Natulala ako sa kinutatayuan niya matapos ito akong talikuran. Di ko inaasang pagsasalitaan niya ako ng ganon. Buong akala ko magiging maayos ang pag-uusap namin. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko na kilala ang taong nakausap ko kanina lamang. Winnie's POV. Tulala ako sa sasakyan niyang paalis habang dinadama ang kirot sa aking dibdib. Kahit yun lang ang sinabi niya sa akin para bang di ko yun kinaya. Bakit pa hindi ko naisip na maaaring nagbabago ng lahat kay Asher? Bakit pa ba ako umasa na makakausap ko siya na maayos? Natawa ako bago nag-iwas ng tingin. Isang mapait na pakiramdam ang meron ako ngayon bago ko madama ang isang presensya na lumapit sa akin. Paano mo ba makakausap na maayos ang lalaking yon? Napakamata pobre niya, palibhasa, mayaman. Nilingon ko si Teacher Grace. Bumuntong hininga ako bago pilit burahin sa isip ang nangyari kanina. Kakausapin ko pa rin siya. Nais niyang mag-usap kami sa opisina nito at mag-set ako ng appointment. Siguro nga ganun lang ang mga businessman. Yun na lang ang siyang dinahilan ko kay Teacher Grace. Ayoko namang sabihin ang nasa isip ko. Ayoko nang ibahagi pa yon kahit kanino. Kung ano na lang ang meron ng kasalukuyan, siya na lang pagtutuunan ko ng pansin. Huwag mong sabihin luluwas ka pa ng Manila. Nakataas ang kanyang kilay nang itanong iyon. Tumango ako. Walang pag-aalinlangan kahit alam kong walang kasiguraduhan ang pagpunta ko doon. Kung yun ang nais niya, gagawin ko. Basta't makausap ko lang to ng maayos at makumbinse na wag na tong lupa ang bilhin niya.
Napabuntong hininga si Teacher Grace. Alam mo, Winnie, kung talagang na-aproba ng papel, wala na tayong magagawa pa doon. 2 linggo na lamang ang klase. Siguradong uumpisa nilang bagong gusaling ipapatayo nila. Ngumiti ako ng tipid kahit alam kong may punto siya. Wala namang masama kung may susubukan ko, hindi ba? At least may ginawa ako. Hindi yung hahayaan at panonoorin ko na lang nagibain nila ito. Tumingin ako sa buong paligid. Kahit saan tumamang palingin ko, may pumapasok na alaala sa isip ko. Marami na talaga ako magagandang alaala sa paaralang ito. Minahal ko na to at ayokong mawala ang paaralang ito kung saan ako natuto. Kung hindi man ako papalarin, kung hindi ko makukumbinse si Mr. Saavedra, baka babalik na lamang ako dito. Siguro doon ko natatanggapin ang kapalaran ng paaralan. Bumuntong hininga muli si Teacher Grace sa sinabi ko. Ngumiti siya matapos nun bago tapikin ang balikat ko. Gusto mo bang samahan kita? Nangunot ang noo ko. Hindi ba't may tutor ka rin sa summer? Oo, meron nga. Pero pareho lang naman tayo eh. Baka hindi mo na ako mag-tutor? Wag na. Wag mo na akong gayahin. Kaya ko naman na eh. Umiling siya. Sasama ako sa'yo. Ayoko namang hintay na lang kita dito ha. Baka ako na pang pagawasan ng lalaking yon para lang di niya nabilhin to. Natawa ako sa sinabi niya. Pero kung iba na si Asher ngayon at tuloy na siyang nagbago, paniguradong mahihirapan akong kausapin siya. Pero hindi tong oras para paghinaan ako ng loob. Kahit nagbago man siya, alam ko, nasa katawan pa rin ito ang dating siya. Kailangan ko munang kausapin si Mama at Papa. Baka kung gaano katagal ang bakasyon, ganoon din katagal na mananatili ako doon. Tumango siya sa sinabi ko. Ayos lang yun. May kamag-anak naman ako doon eh. Pwede tayong gumamit ng apartment nila. Talaga? Bakit di ko alam na may kamag-anak ka pala sa Manila? Sus, si tita yon, kapatid ni Papa. May apartment siya doon. Tatawagan ko siya mamaya para sabihan na doon tayo magbabakasyon. Hindi na ako umangal pa sa suggestion niyang iyon. Sino pa bang tatanggi sa gantong alok? Nahihiya din naman ako kay Tita Leonor na makitira sa kanila dahil wala naman na doon si Calix. Naka-assign kasi si Calix sa ibang lugar kasama ng classmate niyang nagngangalang Stanley. Palipat-lipat sila kaya't wala rin sila halos permanenteng bahay. Kaya pumayag na lang ako sa sinabi ni Teacher Grace. Kung tutuusin, halos magkakaedad lamang kami. Kung tatanda man sa akin si Teacher Grace, baka 5 buwan lamang siguro. Ganon lamang ang agwat namin at pareho kaming walang nobyo. 4:00 pasado nang palabasin na namin ng mga bata dahil sa nangyaring pagpupulong kanina. Muli kaming kinausap ng principal tungkol sa tuluyang pagpapatayo ng bagong paaralan. Dahil alam niyang hindi ako sang-ayon. Ako ang tinanong nito ngulit hindi ako nagbigay ng ibang sagot, kundi wala naman po akong magagawa kung yun nga ang mangyayari pero para sa akin, mas gugustuhin kong narito ang paaralan. Ang 2 guro na nasa panig ng principal, pinagtawanan ako. Noon pa may hindi ko sila nagugustuhan. Mga bagong guro lamang sila na nagmula sa ibang bayan. Hindi ko alam kung ba't dito nila napiling magturo kung di rin naman nila pahahalagahan ng paaralan. Mabilis ang pag-uusap lamang ang nangyari kanina sa opisina. At kahit ganon ang nangyari, nirerespeto ko pa rin naman ang principal namin. Kahit anong gawin ko, siya pa rin naman ang pinakamataas at wala akong magagawa kundi ang sumunod sa utos niya. Talaga palang magigiba ng paaralang to. Bumuntong hininga ako sa tanong ni Mama. Nasa bakery na ako. Nakaupo lamang habang nagmemeryenda. Di na ako dumiretso ng flower farm dahil pagod na ako. Siguro hihintayin ko na lang si Papa dito. Di pa naman sigurado, Ma. Kakausapin ko pa rin siya. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na mawala ito. Pero anak, baka magkagulo lang kayo. Kung ang mga falcon nga ang bumibili dito, sigurado may kinalaman na naman si Jorina. Huwag mo na lang kayang ituloy yung balak mo. Umiling ako sa sinabi niyo ni Mama. Hindi po. Ayos lang kung magkita kami. Marami na ako napagdaanan. At kung pakikialaman nilang paaralang to, hindi na lang ako basta mananahimik. Dahil alam kong may rason. Hindi ako matatahimik kung iniisip kong dahil sa akin kaya to ginagawa ni Asher. Napabuntong hininga si Mama. Paano pala kung hindi yun ang rason, anak? Paano kung may ibang dahilan kaya to binili ni Asher? Natawa ako. Ano naman pong dahilan, Ma? Wala naman akong nakikitang ibang rason kundi yon. Nasisigurado ko may kinalaman to sa nakaraan namin. Hindi natin yon alam, anak. Kaya nga po kakausapin ko siya eh. Ayos lang ako, Ma. Kasama ko si Teacher Grace. Kaming 2 luluwas ng Manila sa bakasyon. Doon muna kami maninirahan sa apartment ng tiyahin niya.
Sa huli, walang nagawa si mama, kundi payuhan na lamang ako. Alam kong nag-aalala lang sa akin si mama. Alam kong iniisip ito na baka magkita lang kami ni Jolina doon. Ngunit hindi yan ang magpapaatras sa akin. Hindi na to po pwede. Kung noon hinahayaan kong inaapakan niya ako, pues ngayon, hindi na yun po pwede. Lalaban ako hanggat nasa husto ang hangarin ko. Dahil nga planado ng lahat sa pag-alis namin ni Teacher Grace, di namin yun ipinaalam sa ibang guro. Kahit kay Lilian pa na nais ng manatili sa paaralang to. Sa ngayon, kaming dalawa lang muna ni Teacher Grace ang nakakaalam na aalis kami. Dumaan ang 2 linggo matapos ang graduation ng mga grade 6 at moving up ng mga kinder. Noong araw na yon, naging panauhin namin sila Asher at Rika na nagbigay ng maraming pagkain dito sa paaralan. Dahil hindi nais ni Asher na mag-usap kami dito, hindi ko na rin siya pinansin pa noong araw na yon. Kung ano ang ginagawa niya sa akin, yun din ang ginagawa ko. Kahit may pagkakataong pwede kami mag-usap, hindi ko yun kinukuha. Siguro nga hindi niya nais ipakita kay Rika na nag-uusap kami. Baka hindi nito gustong nagsiselo si Rika dahil alam niyang may nakaraan kami. Nailing ako dahil sa naisip ko. Bakit ba yun pumapasok sa isip ko? Dapat focus lang ako sa nais kong gawin. Kung ano mang meron sila, hindi ko na dapat yun pinoproblema pa. Nasabi mo na sa Fatima ka nagtapagtapos. Kung gano'n, hindi itong first time mong lumuwas ng Maynila? Tumango ako sa tanong ni Teacher Grace. Sa kabilang bayan din kasi sila naninirahan, ngunit sa paalang pinapasukan namin doon sa nag-aral. Nauna lang ako makapag-aral at makapagtapos sa kanya, kung kaya't halos 4 na taon pa lamang ito nagtuturo. Oo, kung alam ko lang di magiging maganda ang pag-aaral ko doon, baka di na ako pumunta ng Maynila. Siguro di nangyari mga pagsubok na lumipas sa buhay ko. Muli, sumagi sa alaala kong mapapait na nakaraang nangyari. Ngunit totoo naman, kung hindi ko siguro pinagpatuloy ang pag-aaral doon, baka di ko nakilala si Asher. Baka di naging magulo ang buhay ko at panigurado lamang hanggang ngayon buhay pa si Lola. Napabuntong hininga ko. Hindi ko man nais itatak yon sa isip ko, ngunit hindi ko maiwasan. Alam kong hindi tamang manisin ng iba. Alam kong walang may kagustuhan sa nangyari, kaya't hindi ko dapat sinisisi ang mga taong iyon. Ngunit masama lang ang loob ko. Nasasaktan pa rin ako tuwing naalala ko ang pagkawala ni Lola.